Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Chapter 801 Chapter 809, My Husband, First Update, Asking for Monthly Votes. Ay nasa tabi ng pakpak ni Zhang Xiaoyu. Pagkapasok sa bahay, yamakap si Zhang Xiaoyu sa mga bisig ni Jingzi. Ang kanyang mga salita ngayon ay walang alinlangan na ang pinakamahusay na mga salita ng pag-ibig at pinaluha siya. Gayunpaman, pagkatapos na mailipat, umupo siya mula sa mga bisig ni Jingzi, nagpanteng ang kanyang mga tainga. Tila, ang mga salitang malakas na sinabi ni Chu Xia pagkapasok sa bahay ay umabot sa kanyang tenga. Damn it! Napabuntong hininga si Zhang Xiaoyu, malinaw kong sinabi sa kanila. Kakabalik lang ng asawa ko galing Liangzhou at hindi man lang siya nagpahinga. Kailangan niyang samahan sila sa opisina ng pahayagan araw-araw. Hindi ba ito isang pahirap? Hindi lang sila if. Hindi ka nakikinig at mayabang pa, tingnan mo kung hindi ako babalik at sabihin sa pangalawang kapatid na babae. Kahit nagalit si Zhang Xiaoyu, hindi na ilalagay sa mesa ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit iba si Zhou Xining. Kung hilingin sa kanya na lumapit, paano maglalakas loob si Chu Xia na maging napakapangahas? Nagulat si Jingzi nang marinig niyang hinahanap niya si Zhou Xining. Ang pakikitungo kay Su Mochen ay sapat na para sa kanya. Kung muling magreklamo si Zhang Xiaoyu, tiyak na magiging parang apoy at tubig ang relasyon ni Zhou Xining at Merongxi. Kung idinagdag si Su Mochen sa mix, paano niya tatanggapin si Merongxi sa hinaharap? Kaya niyakap niya si Zhang Xiaoyu at nakangiting sinabi, Xiaoyu, hindi mo na kailangang sabihin sa pangalawang kapatid na babae ang tungkol dito, tama ba? Hindi pwede. Galit na sinabi ni Zhang Xiaoyu, nang hilingin sa akin ng pangalawang kapatid na babae na pumunta sa Wenxiangzhou, nagpunta ako sa iyo at sinabi sa akin na bigyang pansin kung may espesyal ba tungkol sa reyna na ito. Ngayong napakayabang nila, syempre kailangan nilang bumalik at iulat ito sa pangalawang kapatid na babae. Ngayon si Zhang Xiaoyu ay naging munting tagasunod ni Zhou Xining, at wala siyang pakialam sa kahit ano. Paano ako babalik at sasabihin sa kanya? Wala bang extra walking monitor sa paligid? Nagpa siya si Jingzi na turuan siya ng leksyon. Kaya tumingin siya sa kanya at seryosong sinabi, Xiaoyu, nakikinig ka ba sa pangalawang kapatid na babae, o nakikinig ka ba sa akin? Inilibot ni Zhang Xiaoyu ang kanyang mga mata, nag-iisip pa rin. Xiaoyu, sabihin mo lang ang totoo. Sabi ni Jingzi na may mainit na tingin sa mukha. Kung gayon, Xiaoyu, makinig sa pangalawang kapatid na babae. Saglit na nanlamig ang mukha ni Jingzi, medyo hindi nakapagsalita, well. Xiaoyu, wala dito ang pangalawang kapatid, bakit kailangan mong makinig sa pangalawang kapatid na labag sa iyong kalooban? Hindi ako pupunta at magreklamo. Hindi ito labag sa iyong kalooban. Napakurap si Zhang Xiaoyu, nakinig lang si Xiaoyu sa pangalawang kapatid na babae. Sinabi ng pangalawang kapatid na babae na tayong mga babae ay dapat magkaisa, para mapag-isa natin ang ating mga lalaki, iyon ay, ang ating mga asawa. Tingnan mo. Mukhang sa panahon ng kanyang pagkawala sa Jingzhou, si Zhou Xining ay hindi lamang itinatag ang kanyang ganap na pangunahing posisyon sa Jingzhou Girl Group, kundi pati na rin ganap na, naghugas ng utak, ng iba pang mga kababaihan. Ngayon hindi ko na pinakinggan ang sarili ko. Xiaoyu, huwag makinig sa kalokohan ng pangalawang kapatid na babae. Kalokohan ba ang sinasabi ng pangalawang kapatid na babae? Maghintay hanggang sa makabalik ako at magtanong. Mapaglarong ngumiti si Zhang Xiaoyu, halatang tinutokso si Jingzi. Galit na iniunat ni Jingzi ang kanyang kamay upang tapikin siya, at agad na namula ang mukha ni Zhang Xiaoyu. MS, Sir. Halos sumigaw si Zhang Xiaoyu sa pagkakataong ito. Gaano man niya kagusto si Jingzi, gaano man siya katapang, hindi siya maglalakas loob na harapin ang katabi ng reyna at ang napakaraming bisita sa ibaba. Isa pa, kapag nabuksan na ang bintana, para siyang nakalabas ng ulo. Sobrang nakakahiya. Nang maisip niya ito, hindi kinaya ng katawan ni Zhang Xiaoyu. Nanginginig ako at hindi ko matanggap kahit anong mangyari. Kung gayon nakikinig ka ba sa pangalawang kapatid na babae o sa akin? Habang sinasabi niya ito, muling naging hindi tapat si Jingzi. MS Gang. Bagamat may kaunting salungat na inaasahan sa kanyang puso, ayaw ni Zhang Xiaoyu na narito. Nakiusap lang siya, MS Gang, umuwi na tayo dali. Hinihintay pa tayo ng pangalawang kapatid. Si Zhang Xiaoyu ay hindi nakatulad ng dati. Ang ignorante na babaeng iyon, ngunit sa sitwasyong ito, namumula pa rin siya at medyo nalilito. Kabanata 802 Kabanata 810 may isang kama sa tabi nito. Ikalawang update, mangyaring iboto ako. Ang kamay ni Zhang Xiaoyu ay hindi na natili sa posisyong ito nang masyadong mahaba, at inalis muli ni Jingzi. Tuwang-tuwa siya, sa pag-aakalang nakinig talaga si Jingzi, ngunit hindi niya alam na diretsyong niyakap ni Jingzi ang kanyang mga binti at patuloy na dinala siya sa ganitong posisyon papunta sa dingding ng susunod na silid at sa kanila, at pagkatapos ay idiniin siya sa dingding. Sa oras na ito, alam na ni Zhang Xiaoyu na may mga bagay na hindi maiiwasan. Siyempre, bilang bagong babae, tinukso siya ni Jingzi kaya hindi na siya tumanggi sa kanyang puso.
Ngunit pinaalalahanan pa rin niya si Jingzi, asawa ko. May kama sa tabi. Oh. Noong una ay gusto niyang pumunta si Jingzi sa kama. Not to mention na comfortable doon, at nasa dulo rin ng kwarto. Kahit na gumawa siya ng ilang nakakahiyang mga tunog, hindi niya gagawin tulad ng para sa pagpaparinig sa iba ng malinaw. Ngunit walang pakialam si Jingzi at itinulak pa rin siya sa pader. Sa tapat ng pader ay si Merongshi. Sa ganitong sitwasyon, naglunsad ng pag-atake si Jingzi. Si Zhang Xiaoyu ay walang ibang iniisip, tinakpan ang kanyang bibig, at gumala sa dagat ng kagalakan na dinala sa kanya ni Jingzi, at ang pananabik ay nanag sa kanya sa bawat alon na nagpalubog sa kanya dito. Kasi, si Merongshi ay nasa tabi, si Jingzi ay pipiliin niya ang oras at lugar na ito para gawin ang isang katawa-tawang bagay. Dahil ito ay masyadong kapanapanabik, at si Zhu Xining, na nananatili sa bahay, ay hindi na makapaghintay, tinapos ni Jingzi ang labanan sa halos isang kapat ng isang oras at lumapit sa tabi ng kama kasama si Zhang Xiaoyu, na humihingal. Xiaoyu. Well. Pagka-uwi, kung magtatanong ang pangalawang kapatid na babae tungkol sa relasyon namin ni Reyna Yayaw, paano mo sasagutin? Sagutin mo ang totoo. Paano maging tapat? Ayan na. Niyakap ni Zhang Xiaoyu ang leeg ni Jingzi at nag-isip sandali, madilim na, at kababalik lang ng asawa ko kasama si Reyna Yayaw, at magkahawak kamay sila. At ang Saint Yayaw ay napaka-agresibo, na parabang asawa ko sila. Pareho din. Ito ay hindi lamang totoo, ito ay nagdaragdag pa ng gasolina sa apoy. Xiaoyu, anong sinabi mo kanina? Oh, anong sabi mo? Si Zhang Xiaoyu ay tila hindi naka-recover mula sa stimulation ngayon, ang kanyang kaakit-akit na mga mata ay malabo, at ang kanyang hininga ay asol. Sabi mo kailangan mong makinig sa akin. Kung gayon, ano ang dapat kong sabihin kapag tinuruan ni Xianggong si Xiaoyu? Kinindatan niya si Jingzi. Agad na naunawaan ni Jingzi na ang batang babae na noon pa man ay mayabang talaga ngayon ay naglakas loob kang asarin siya. Gayunpaman, napakasaya pa rin ni Jingzi. Tinapik niya ang dalawang malalambot na bahagi sa ilalim ng kanyang katawan at sinabi sa sadyang malupit na boses, Xiaoyu, sa palagay mo ba ay kulang ang kasiyahan mo ngayon? Gusto mo bang ulitin? Hindi. Si Zhang Xiaoyu ay abala. Sumigaw siya at sinabing may malungkot na mukha, kahit anong sabihin ng asawa ko, kailangan ko lang sundin. Hindi na tayo makakabalik. At least hindi na tayo makakabalik dito. Ang pangalawang kapatid na babae ay iniisip sa kanya, kaya dapat niyang maunawaan ibahagi. Okay, kung babalik ka at magtanong ang pangalawang kapatid, sabihin mo lang na matagal na akong nakabalik, pero nakikipag-date lang ako kay Xiaoyu sa Wenxiang residence. Si Queen Yayaw naman, bumalik siya kasama si Saint Yayaw. Inilibot ko lang sila sa opisina ng pahayagan. Ibinuka ni Zhang Xiaoyu ang kanyang bibig. Nahulaan niya na ayaw ni Jingzi na sabihin niya sa kanya ang tungkol sa pagiging malapit niya kay Queen Yayaw, ngunit hindi niya inaasahan kung paano. Ibinenta mo ba ang iyong sarili? Agad niyang sinabi na hindi nasisiyahan, aking Panginoon, ang aking pangalawang kapatid na babae ay naghihintay sa bahay, at ipinadala pa ang aking babae upang tingnan. Kung sinabi mo iyan, hindi ba't ang ibig sabihin ng aking babae ay itinatago ng lihim ang aking Panginoon? Ito ay hindi mabuti. Hindi ba totoo? Sabi ni Jing. Hinaplos ni Zi ang kanyang katawan, kung magtanong ang pangalawang kapatid na babae, maglakas loob ka bang sabihin na hindi ka nag-enjoy kasama ako sa Wenxiang Julie? Si Zhang Xiaoyu ay malapit nang umiyak. No wonder desperado si Jingzi, hindi ko siya kinaladkad dito para gawin ito, pero naghihintay siya dito. Nang makita ni Jingzi ang kanyang malungkot na mukha, ngumiti si Jingzi at tinapik ang kanyang maliit na ulo, inaaliw siya, si Queen Yayaw ay hindi maaaring manatili sa Angwo ng ilang araw. Kung ang pangalawang kapatid na babae ay magalit muli dahil dito, hindi ba sulit ang pagkawala? Xiao, huwag mag-alala, gugugol ko lang ang aking pangalawang kapatid na babae kapag bumalik ako ngayong gabi. Hindi kanya sisisihin. Siyempre totoo. Sabi ni Jingzi. Pagkatapos noon, naglabas siya ng kwintas at bracelet sa damit niya at isinabot sa harap ng mga mata niya. Xiaoyu, tingnan mo ano ito. Kwintas. Nang makita ang kwintas na kumikinang na parang esmeralda, si Zhang Xiaoyu ay nag-isip na katulad ni Su Mochen. Pinangarap din niyang maisuot ang kwintas na bigay ng kanyang kataypan isang araw. Hindi ko ine-expect na matutupad ang pangarap ko ngayon. Binili ba ito ng asawa mo para sa akin? Bagamat mahilig magsabi ng white lies, si Jingzi, tiyak na hindi siya makapagsinungaling sa oras na ito. Kung tutusin, masyadong nakakahiya para kay Liu Jinghong na tanungin siya sa hinaharap. Binili ito ng ikalimang kapatid para kay Xiaoyu. Siyempre, kami ng ikalimang kapatid na babae ang pumili nito. Ikalimang kapatid na babae. Nang marinig ang pangalan ni Liu Jinghong, si Zhang Xiaoyu ay natigilan sandali, na may hindi kapanipaniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. Pagkatapos ay tuwang-tuwa niyang sinabi, alam din ba ng ikalimang kapatid na babae ang tungkol sa aking pagkakakilanlan? Siyempre, sinabi ko sa ikalimang kapatid na babae, kaya nang bumalik ako, ang ikalimang kapatid na babae ay espesyal na kinuha ako upang bumili ng kwintas para kay Xiaoyu.
Nang marinig ito, si Zhang Xiaoyu ay labis na naantig na hindi na siya makapagsalita, at ang mga luha sa kanyang mga mata ay hindi napigil ang tumulo. Tila kasing aga pa sa Liangzhou, si Jingzi ang nagkusa na sabihin kay Liu Jinghong ang tungkol sa kanya. Hindi man ito ang matchmaking ng pangalawang kapatid kagabi, nakilala pa rin niya ang sarili sa kanyang puso. Ikalimang kapatid na babae. Sumasang-ayon ka rin ba sa babae? Tumango si Jingzi, syempre, dahil siya ang babaeng kinikilala ko, siguradong sasang-ayon ang ikalimang kapatid na babae. Sinabi ng ikalimang kapatid na ang kwintas at pulse heiress na ito ay kanyang mga regalo sa pagpupulong kay Xiaoyu. Syempre, ang ikalimang kapatid na babae ay naghanda lamang ng isang regalo sa pagpupulong para kay Xiaoyu. Isinuot ni Xiaoyu ang kwintas. Kapag nagtanong ang pangalawang kapatid na babae at ang iba pa, huwag itong madulash. Oo. Paulit-ulit na tumango si Zhang Xiaoyu, at hindi man lang niya inisip iyon. Sa pag-iisip tungkol dito, pakiramdam ko sa pagkakataong ito kailangan kong makinig kay Jingzi, hindi kay Zhou Xining. Kung tutusin, siya lang naman ang may-ari ng kwintas na ito. Paano kung malaman ito ng pangalawang kapatid na babae? Si Zhang Xiaoyu ay mukhang nagliliwanag ng isuot niya ang kwintas. Bagamat natatakot siyang matuklasan ni Zhou Xining, isinuot niya ang kwintas sa kanyang mga kwelyo na damit pagkatapos itong maisuot, ngunit paminsan-minsan ay hinuhugot niya ito upang tingnan at hindi ito maibaba. Xiaoyu, gabi na, bumalik na tayo para kumain, kung hindi ay talagang mabalisa ang pangalawang kapatid. Sabi ni Jingzi. Okay. Sumang-ayon si Zhang Xiaoyu, at pagkatapos ay sinabi, aking asawa, huwag kang magmadaling bumalik. Bababa ako at hihilingin kay Shisan na maghanda ng ilang mga side dish at direktang kainin ang mga ito kapag umuwi ka. Napakaisip ni Xiaoyu. Kahit na si Zhou Xining ay napaka-virtuous, siya ay nakatira sa bahay ng punong ministro mula pa noong siya ay bata. Napakabihirang maging female celebrity. Hirap talaga siyang magluto. Dapat alam din ito ni Zhang Xiaoyu, kaya sinabi niya ito. Sa isang sandali, nagdala si Shisan ng 4 na pinggan, at kinuha ni Jingzi si Zhang Xiaoyu at umalis sa Wenxiangzhou. Chapter 803, kung gayon, hindi na ako magiging reyna, first update, please subscribe. Nang marinig nila ang tunog ng pagsara ng pinto sa katabing pinto at ang tunog ng isang taong pababa ng hagdan, bahagyang naging normal ang mga ekspresyon ni Merong Shi at Chu Xia. Kahit na si Zhang Xiaoyu ay napakaingat sa kanyang mga salita at galaw sa simula, sina Merong Shi at Chu Xia ay walang narinig na anuman. Ngunit kung tutuusin, pader lang ang naghihiwalay sa dalawang panig, kaya nang si Zhang Xiaoyu ay sumigaw ng mga salitang, Mr. Ayoko nito, nang hindi mapigilan, sina Merong Shi at Chu Xia ay nakinig ng mabuti. Nag-uusap pa rin ang dalawang babae, ngunit pagkatapos marinig ang kalahating sigaw, kalahating hilanghing na salita na ito, hindi na sila makapagsalita. Mas maganda ang maagang tag-araw. Bagamat naiisip niya ang mga nangyayari sa katabi, siya ay isang hindi nagalaw na babae kung tutuusin. Kahit kailan ay hindi pa siya nakahawak sa kamay ng lalaki. Ang lahat ng kanyang kaalaman sa mga bagay na ito ay nagmula sa maharlikang pamilya ng Yayou Kingdom. Women's book, kaya kahit medyo namula siya pagkarinig nito ay wala pa rin siyang maisip. Pero iba si Merong Shi. Maliban sa pinakamahalagang pribadong bahagi ng kanyang katawan na hindi pa napasok ni Jingzi, ang ibang bahagi ng kanyang katawan ay matagal nang ginalugad ng kanyang mga kamay o bibig. Sa makatuwid, hindi lamang niya naunawaan ang ilang mga bagay, ngunit nararamdaman ko rin ito ng malalim. Nang marinig ang mga hilanghing ni Zhang Xiaoyu, naisip pa niya ang kaakit-akit na eksenang nangyayari sa katabi, lalo na nang akala niya ay lalaki niya iyon nang ang kanyang katawan ay tiningnan, hinawakan at hinalikan ni Jingzi, nakilala niya ito sa kanyang puso, kasama ng pagtatapat, ngayong gabi, tinuring na niya si Jingzi bilang kanyang lalaki. Ang kanyang lalaki ay nakikipagtalik sa isang babae sa tabi. Dapat ay galit na galit si Merong Shi, ngunit kahit papaano, bukod sa galit, nakaranas din siya ng sobrang kapanapanabik na pakiramdam, at naging mainit at malambot ang kanyang katawan, na ikinahiya niya ng kaunti. Gayunpaman, ang pakiramdam na ito ay hindi nagtagal, dahil ang tunog ng pagbukas at pagbaba ng pinto ay nagmumula sa katabi. Basta, si Chu Xia, na namumula ang mukha, ay tumayo, buod ng mahabang panahon, at pagkatapos ay nagsabi, napakawalan Jia. Nang makitang nakatingin si Merong Shi, muling sinabi ni Chu Xia, sa palagay mo ba, Reyna? How dare they do this in broad daylight? Sumilip si Merong Shi sa madilim na bintana at tahimik na sinabi, hindi sikatan ng araw ngayon, maagang tag-araw. Gabi na, kaya kahit na may gawin sila. Parang okay lang, kung tutusin, nasa sarili nilang kwarto. Si Chu Xia ay orihinal na nagsasalita para kay Merong Shi, ngunit nang isipin niya na si Merong Shi ay nagsasalita para kay Zhang Xiaoyu at sa iba pa, ang kanyang utak ay agad na nag-short circuit. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik siya sa kanyang katinoan, Empress, si Zhang Xiaoyu ba talaga ang asawa ni President Jing? Tumango si Merong Shi, tinawag namin siyang asawa, narinig din namin ito ngayon lang, sa tingin ko ay. Pero, isa lang siyang babae na tumutulong sa kanya sa pag-aalaga sa tindahan. Ano man ang kanyang hitsura o anyo paano mai-inlove si President Jing sa kanya.
Galit na sabi ni Chu Xia. Bilang santo ni Merong Shi, ang dalawa ay kasing lapit ng isang tao. Pagkaalis ni Jingzi dito, halos ikinwento ni Merong Shi kay Chu Xia ang nangyari ngayong gabi, pangunahin ang tungkol sa kawalan ng pakialam ni Jingzi sa kanya. Hayaan siyang payuhan siya. Kaya naman nang marinig ni Chu Xia ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Zhang Xiaoyu, nagreklamo siya tungkol sa sarili niyang reyna si Zhang Xiaoyu, na mas mababa sa kanya sa tangkad, hitsura at katayuan, ay umakyat sa trono, kaya bakit hindi magawa ni Merong Shi? Siguro. Nag-isip sandali si Merong Shi, pagkatapos ay kinagat ang kanyang labi at sinabing, dahil lang sa narinig ko. Nang kausapin ni Merong Shi si Chu Xia ngayon, pumili lang siya ng ilang mahahalagang salita, tulad ng, igalaw mo ang iyong mga kamay at paa, hindi siya nagsalita tungkol sa mga nakakahiyang bagay dahil nahihiya siya. Ngunit matapos marinig ang ganoong ingay, pakiramdam niya ay wala nang dapat ikahiya, kaya nagsalita siya. Siya, napakawalan siya. Pagkaraang marinig ito, si Chu Xia ay natigilan ng mahabang panahon at nasabi lamang ang pangungusap na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla niyang napagtanto, Reyna, pagkatapos ay sinadya niya ito. Dahil hindi sumang-ayon si Merong Shi sa kanyang ginagawa, touch, kaya't sinadya niyang ihiwalay si Merong Shi, at pagkatapos ay hinawakan ang isa pang babaeng katabi na hindi kasing galing ni Merong Shi. Hindi ba't nanunukso lang ito kay Merong Shi? Naisip din ito ni Merong Shi, tumango, at sinabi sa mahinang boses, oo, maaaring sinasadya niyang sabihin sa akin na kung gusto kong maging babae siya, kailangan kong hayaan siyang gumawa ng isang bagay. Hindi. Biglang nagsalita ulit si Chu Xia, sa tingin ko hindi lang ito dahil sa mga kamay at paa. Tumingin si Merong Shi, medyo nalilito. Kaya ipinaliwanag ni Chu Xia sa kanya, Reyna, ayon sa sinabi mo, ang mga kababaihan ni Pangulong Jing ay kinabibilangan ni na General Jing Hong, Zhu Shiren, at Prinsesa Mo Chen. Kung kukunin mo ang sinuman sa mga babaeng ito, lahat sila ay mga pambansang kagandahan. Sa presensya ni Tian Xiang, siguradong pagod na si President Jing sa paghawak sa kanya, di ba? Paano siya nasasabik na hawakan siya? Matapos marinig ang paliwanag na ito, sumang-ayon si Merong Shi. Oo, ang dami niyang babae, hindi naman siya dapat mabalisa sa paghawak ng mga bagay-bagay di ba? Kung alam ni Jingzi ang kanilang iniisip, malamang natatawa siya ng malakas, hindi mo pa rin naiintindihan ang mga lalaki. Kaya, sa palagay ko ang dahilan ng pagwawalang bahala ni Pangulong Jing ay dahil ang reyna ay hindi malinaw na sumang-ayon sa kanya. Hindi lamang ang reyna ay hindi pumayag sa kanya, ngunit hinimok din niya ito na gumawa ng isang mahusay na trabaho sa pahayagan. Ito ba ay nagpaparamdam sa kanya na siya ay ginagamit? Ang maagang tag-araw ay mapagpasyahan. Nang marinig ni Merong Shi ang pangungusap na ito, siya ay naliwanagan at madalas na tumango. Oo, kanina pa niya hinihintay ang reply na, payag ka ba? Bagamat sumagot siya, hindi siya matatag. Paulit-ulit niyang sinasabi na ang lahat ay kailangang maghintay hanggang sa bumalik siya sa Yayao Country, ngunit ito ay masyadong malayo para sa kanya. Kaya muli niya itong hinawakan, marahil hindi dahil gusto niyang hawakan ito, kundi dahil gusto niyang makita kung talagang nasa puso niya ito. Dahil dito, tumanggi siya. Magbibigay ito sa kanya ng ilusyon na sinasamantala siya nito. Kailangan kong sabihin na kahit si Jingzi mismo ay hindi inaasahan na ang kanyang kawalang interes ay magkakaroon ng napakahimala na epekto. Si Merong Shi, na alam ang pinakabuod ng problema, ay biglang naunawaan. Chu Xia, ano sa tingin mo ako? Ayaw mo nang maging reyna. Sa pagtingin kay Chu Xia, si Merong Shi ay puno ng enerhiya, na may mga bituin sa kanyang mga mata, at mahinang sinabi, alam mo, hindi ko nais na maging reyna sa simula. Reyna. Saglit na natigilan si Chu Xia, ngunit kailangan mong gawin ito. Nakalimutan mo na ba kung gaano kaagresibo ang mga prinsesang iyon noon? Kung ibibigay ng reyna ang trono sa kanila, iniisip ng reyna na ay traitor kanila tulad ng ginawa mo sa kanila noon. Sa oras na iyon, natatakot sila na ikukulong nila ang reyna sa palasyo, lalo na ang pag-aasawa kay Pangulong Jing, kahit na imposibleng iwan si Lai Shi. Si Chu Xia ay hindi nakakagulat, alam din ni Merong Shi ang mga pakulo ng kanyang mga kapatid na babae, tumatawa. Sinabi, sa kanilang mga puso, tiyak na magagawa nila ito, ngunit paano ako magiging hanggal upang ibigay ang trono sa kanila? Chapter 805 Hindi ako makikinig. Unang update, humihingi ng buwanang tiket. Nang makitang hindi sumagot si Merong Shi, si Chu Xia ay nasa mataas na espiritu. Queen, hindi ka pa sumasagot. Anong sinasagot mo? Sumimangot si Merong Shi at nagpas siyang turuan siya ng leksyon, kung tutuusin, ikaw din ang santo ng Yayao. Kaya mo bang gawin ang ganitong bagay tulad ng pakikinig sa isang sulok? Kinagat ni Chu Xia ang kanyang mga labi at sinabing hindi nasisiyahan. Hindi ko sinasadya narinig. Hindi mo rin ba narinig? Ikaw, Reyna, seryosong sinasabi ko sa'yo. Biglang pinutol ni Chu Xia si Merong Shi at sinabing may seryosong mukha, nakita ko ito noon nang magbasa ang mga babae ng mga libro, ipinakilala ito sa itaas. Sinasabing pagkatapos magpakasal ang isang lalaki at isang babae, kailangan nilang makipagtalik sa silid ng kasal sa gabi. Kung ang pakikipagtalik ay ginawa ng maayos, kapwa lalaki at babae ang makikinabang ng malaki.
Tumingin si Merong Shi kay Chu Xia na hindi makapagsalita. Nagtataka pa ba kung kailan siya naging mabangis? Kung tutusin, ilang beses ko nang hinalikan si Jingzi, at pinagkadalubhasaan ko ang ilang mga kasanayan sa paghalik, ngunit hindi ako katulad niya. Naiisip mo ba ang ganitong uri ng problema? Nang makita ang katahimikan ni Merong Shi, inisip ni Chu Xia na muli siyang nahihiya, at agad na nagpaliwanag, Reyna, huwag mong isipin na nagsasalita ako ng walang kaparirikan, lahat ito ay nakasulat sa mga aklat ng kababaihan. Dahil ang Yayao Kingdom ay isang kaharian ng mga babae, kaya mayroong ang mga bagay na natutunan ng mga babae ay iba sa mga nasa ibang bansa. Ang Women's Book ay isa ring paksang dapat matutunan para sa mga kababaihang Yayao. Hindi lamang ito naglalaman ng iba't ibang mga katangiang moral at etika na dapat sundin ng mga babae, kundi pati na rin itinala ng detalyado ang mga pribadong bagay sa pagitan ng mga lalaki at babae, tulad ng ang pakikipagtalik na binanggit noong unang bahagi ng tag-araw. Parang hindi ko pa nakikita. Kailangan mo bang sabihin sa akin? Merong Shi counter-attack. Reyna, huwag kang magsinungaling sa akin. Magkasama tayong nag-aaral ng mga librong pambabae. Nung nakakita ka ng ganitong klaseng plot, palihim kang nag-aral ng mga pambansang patakaran at estratehiya. Kahit nakita mo, napakamot ka lang sa ibabaw. Siguradong hindi ko binasa. Nagkibit balikat si Merong Shi at walang pag-aalinlangan na nagsabi, so ano? Kung gayon, hindi mo dapat alam kung gaano kahalaga ang pakikipagtalik na ito sa mag-asawa. Naging interesado si Chu Xia. Lumapit si Merong Shi sa tabi ng kama at naupo, masiglang nagpapaliwanag sa kanya na parang isang guro. Sinasabi sa libro ng kababaihan na ang mga bagay sa bahay ay parang isda at tubig para sa mga lalaki at babae. Pagkatapos magpakasal, ang isang babae ay nangangailangan ng sustansya ng pakikipagtalik upang maging mas bata at mas maganda. Hindi lamang iyon, hanggat ang pakikipagtalik ay pinag-ugnay, maaari din niyang pahabain ang kanyang buhay. Nang marinig ang sinabi ni Chu Xia na lalong naging mapangahas, si Merong Shi ay pumulupot sa kanyang mga labi at hindi makapaniwalang nagsabi, ito lang. Isang bagay ng mga lalaki at babae. Bakit ang sinabi mo ay napakatalino? Sa tingin mo ba nagsinungaling ako sa'yo? Totoo ang sinabi ko. Oo. Agad na nagalit si Chu Xia nang makita niya ang hitsura ng paghamak ni Merong Shi. Ang mga lalaki at babae ay nagsasanay sa paraan ng pakikipagtalik, kaya sila ay may hugis. Ang mga lalaki ay walang kamatayan, ang mga babae ay gumaling sa lahat ng mga sakit, ang kanilang mga isip ay naaaliw, at ang kanilang lakas ay nagiging mas malakas. Gayunpaman, kung hindi nila alam kung paano ito isagawa, ang mga lalaki at babae ay makakamit ang immortalidad. Ang pamamaraan ay sikreto. Huwag ituro ito sa sinuman maliban sa isang banal na tao. Kaya pagkatapos, nagsimulang kabisaduhin ni Chu Xia ang isang mahabang artikulo. Matapos itong pakinggan, napagtanto ni Merong Shi na ito nga ang nilalaman ng aklat ng kababaihan, ngunit hindi niya ito binasang mabuti noong una. Okay, naniniwala ako sa sinabi mo. Pinutol siya ni Merong Shi dahil natatakot siya na kailangan niyang kabisaduhin ito ng walang katapusan, at pagkatapos ay nagtanong, ngunit, ano ang kinalaman nito sa kanya? Bakit hindi bagay? Malaking bagay. Go! Tumayo si Chu Xia, nakasulat din sa libro ng kababaihan na may mga lalaking ipinanganak na may masamang katangian. Kung ang isang babae ay magpakasal sa ganoong lalaki, kung ito ay magpapatuloy, sa paglipas ng panahon, ang babae ay magiging depressed dahil sa kawalan ng balanse ng yin at yang. Sinabi ng Reyna na hindi ito mahalaga. Talaga. Nagulat si Merong Shi at nagtanong, pero parang walang kinalaman sa kanya. Of course it does. Nagbilang ka ba ng oras mula noong pumasok siya sa katabi hanggang sa paglabas niya? Gaano katagal? Mahigit quarter lang ng isang oras, di ba? Hindi pa kasama rito ang oras na ginugol niya sa pakikipag-usap, pagbibihis, at pagtanggal ng kanyang damit. Kung maalis ang lahat ng ito, kung gayon. Iniunat ni Chu Xia ang kanyang kamay at sinenyasan, ito ay napakaikling panahon. Malinaw na hindi ito posible. Kung ito ay totoo, hindi ba ang Reyna ang magdarones ng mga kahihinatnan kung susunod siya sa kanya sa hinaharap? Matapos marinig ang sinabi ni Chu Xia, si Merong Shi ay hindi lamang nag-alala sa kanyang sarili, ngunit medyo hindi nasisiyahan na si Chu Xia ay hindi maaaring sampain si Jingzi. Wala kang anumang ebidensya, kaya huwag kang basta-basta manghula o magsalita. Sa tingin mo ba ay mas tanga si General Jinghong at Zhou Shiren kaysa sa iyo? Sa tingin mo ba mas bobo si Prinsesa Mo Chen at ang magkapatid na babae kaysa sa iyo? Sa tingin mo ba mas matalino ang prepritress ng Wen Xiangzhou kaysa sa iyo? Bobo. Ang dami niyang babae, paanong hindi niya magagawa? Ipinaliwanag ni Merong Shi ang mga katotohanan at sinuri ang mga ito para kay Chu Xia. Dahil marami siyang babae kaya natatakot siyang maubos ang katawan niya. Kung hindi, ayon sa libro ng kababaihan, ang isang normal na lalaki ay dapat magkaroon ng oras. Shut up, hindi ako makikinig. Si Merong Shi, tulad ng batang babae, ay mabilis na tinakpan ang kanyang mga tainga. Ang sinabi ni Chu Xia ay ganap na wala sa kanyang isipan. Ang tanging iniisip niya ngayon ay kung paano sasabihin kay Jingzi ang desisyon niya ngayong gabi bukas nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas, at makita kung gaano siya kasaya kapag nalaman niya ang mabuting balita. Ah!
Bumahing. Nagpatikip ng bibig si Jingzi na kakapasok lang sa bahay. Ito na ang pangatlong pagbahing niya sa maikling panahon. MS, Sir, nilalamig ka ba? Sinundan ni Zhang Xiaoyu si Jingzi at nagtanong ng may pag-aalala. Hindi. Umiling si Jingzi. Masasabi pa rin niya kung nilalamig siya o hindi. Kumunot ang noo niya at sinabing, pakiramdam ko ay may kumakausap sa akin, kaya tuloy ako bumabahing. Si Empress Yaoyao at, Holy Girl. Si Zhang Xiaoyu ay mukhang maingat. Siya. Mabilis siyang pinutol ni Jingzi, at pagkatapos ay bamulong, Xiaoyu, nakalimutan mo na ba ang sinabi namin? Lahat kayo sumunod sa asawa ko. Kinaikit ni Zhang Xiaoyu ang kanyang mga mata at matamis na sinabi. Kung ganoon ay huwag mo na silang banggitin na dalawa. Huwag mong kakalimutan na kung magtatanong ang pangalawang kapatid na babae tungkol dito mamaya, sabihin mo lang sa akin na bumalik ako sa Wenxiangju matagal na ang nakalipas. Nag-chat kaming dalawa doon at nakalimutan ang oras, kaya't bumalik kami ng huli. Oh, okay. Bagamat naramdaman niyang hindi magandang magsinungaling kay Zhou Xining ng tahasan, sino ang nagpayag sa kanya? Bukod dito, mayroon ding kwintas. Inabot ni Zhang Xiaoyu at hinawakan ito, na may masayang mukha. Nakabukas ang mga ilaw sa silid, at si Zhou Xining ay nakaupo sa mesa. Nang makitang pumasok ang dalawa, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag, ngunit hindi pa rin niya maiwasang magtanong, bakit ang tagal mong bumalik? Kinagat ni Jingzi ang kanyang mga labi at sinenyasan si Zhang Xiaoyu. Kung tutusin, hindi mataas ang kanyang prestihiyo sa harap ng kanyang pangalawang kapatid na babae, at ang katotohanan ay ituturing na hindi totoo kung sasabihin mula sa kanyang bibig, pabayaan ang isang kasinungalingan. Mayroon pa rin siyang kaunting kamalayan sa sarili. Kaya sinabi sa kanya ni Zhang Xiaoyu ang eksaktong itinuro ni Jingzi sa kanya. Ito ay isang kasinungalingan, kaya ang sinabi ni Zhang Xiaoyu ay hindi natural, natitisid, at ang kanyang mga pisngi ay namumula. Gayunpaman, ang ekspresyong ito ay parang totoong-totoo sa mga mata ni Zhou Xining, si Zhang Xiaoyu ay manipis ang balat, naging babae lang siya kahapon, at tiyak na wala siyang nagawang mabuti matapos siyang manatili sa Wenxiangju hanggang ngayon. Kakaiba kung hindi siya nahihiya. Kabanata 806, mga bagay na gusto kong gawin, ikalawang update, mangyaring iboto ako. Kaya't pagkatapos marinig ang mga salita ni Zhang Xiaoyu, si Zhou Xining ay hindi lamang nag-alinlangan, ngunit naniwala din sa kanila. Hinawakan niya ang kamay ni Zhang Xiaoyu at tinukso siya, Hoy Xiaoyu, iniisip ka ng pangalawang kapatid ko kagabi, pero napakaswerte mo pala na nakalimutan mo ang pangalawa mong kapatid nang lumabas ka. Nasa bahay pa rin ang pangalawang kapatid mo. Siya ay sabik na naghihintay para sa iyo, ngunit ikaw ay naghihintay para sa kanya sa Wenxiangju. Ikalawang kapatid na babae. Ang mukha ni Zhang Xiaoyu ay kaakit-akit at sobrang mahiyain. Hindi na siya ang binibini kahapon, at natural na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng paglilingkod sa mga salita ni Zhou Xining. Kung talagang pinagsilbihan niya si Jingzi buong hapon, aaminin niya ito. Ngunit ang susi ay wala. Lalo na kung ano ang sinabi ni Zhou Xining ay tama. Kung hindi niya iniisip ang sarili niya kagabi, paano siya naging babae ni Jingzi? Kaya naman, natarante si Zhang Xiaoyu matapos na hindi maintindihan ni Zhou Xining, ngunit pumayag siya kay Jingzi. Hindi niya masabi ang totoo, kaya naaagrabyado lang siyang tumingin kay Jingzi, ngunit pinandilatan niya ito, na parang sinasabing, mali ang kasinungalingang ipinangako mong sasabihin. Kailangan mong tapusin ang pag-iyak para sa akin. Buti na lang, nagbibiro lang si Zhou Xining at hindi ito sineryoso. Pagkatapos ay kinuha niya ang kamay ni Zhang Xiaoyu at umupo sa harap ng mesa. Itinuro niya ang isang puting ceramic na garapon sa mesa at sinabing, mabuti na lang at maagang naghanda ang pangalawang kapatid na babae ng sopas na matandang manok. Bagamat umiinom siya ng mga jujube pills para mapalusog ka, wala kang naramdaman. Pero kung tutuusin, ngayon lang ako nawalan ng katawan, at ngayon ay pwede ko na siyang gawin kung ano ang gusto niya. Habang nagsasalita siya, binuksan ni Zhou Xining ang takip ng kaldero, at ang malagatas na puting matandang manok na sopas ay lumitaw sa kanyang harapan, na may singaw na tumataas mula dito, at ang masarap na amoy ay umabot sa kanyang ilong. Dito, gaaman ang mga tao. Higup muna ako. Hindi napigilan ni Jingzi ang sarili. Hinawakan niya ang kutsara sa mesa at hihigup na sana muna, ngunit sinampal ito ni Zhou Xining. Para kay Xiaoyu ito, bakit ka nagmamadali? Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ni Zhou Xining ang kutsara at hinalo ito sa sopas, itinuro ito at sinabing, nilagyan ko rin ito ng wolfberry, red date, longan at yam. Napaka-tonic nito. Oo, kailangan ko ring bumawi. Sabi ni Jingzi na hindi kumbinsido. Ikaw, malamig nang umuso si Zhou Xining, ikaw lang ang may katawan na katulad mo. Natatakot ako na sa oras na matapos mo ito, wala sa amin ang makapaglingkod sa iyo. Natatakot akong tawagan namin sina Xiang Rong at Mo Chen para tumulong. Well, magandang ideya iyon. Tumango si Jingzi, mukhang seryoso. Walang hiya. Sinuntok siya ng mahina ni Zhou Xining at hindi siya pinansin. Pagkatapos ay pinunan niya ang isang mangkok para kay Zhang Xiaoyu at nakangiting sinabi, halika, Xiaoyu, subukan ang luto ng pangalawang kapatid na babae.
Kahit na hindi marunong magluto ang pangalawang kapatid na babae, okay lang na gumawa ng sopas. Salamat, pangalawang kapatid na babae. Hindi komportable si Zhang Xiaoyu nang maisip niya kung paano siya tinatrato ni Zhou Xining, hindi lamang siya ipinadala sa pamilya Jing, ngunit nagluluto din ng sopas upang mapunan ang kanyang kalusugan. Pagkasabi nito, kinuha niya ang mangkok, ngunit sa halip na siya mismo ang uminom, iniabot niya ito kay Jingze. Master, uminom ka muna. Bulong ni Zhang Xiaoyu. Langit ang isang lalaki sa tahanan, ito ang paraan ng pagiging babae ni Zhang Xiaoyu. Nang makita ang eksenang ito, masayang tumango si Zhou Xining. Siya talaga ang taong pinili niya. Kung ang bawat babaeng nakapaligid sa kanya ay maaaring maging katulad ni Zhang Xiaoyu, napakawalang bahala nito. Dahil ibinigay ito sa iyo ni Xiaoyu, pagkatapos ay inumin ito. Huwag mong pababayaan ang kagustuhan ni Xiaoyu. Pagkatapos, pinuno ni Zhou Xining ang isa pang mangkok at iniabot ito kay Zhang Xiaoyu. Xiaoyu, halika rito, inumin ang mangkok na ito. Kinuha ito ni Zhang Xiaoyu at hindi agad ininom. Sa halip, ibinaba niya ito at kumuha ng isa pang mangkok. Pinuno din niya ang isang mangkok at sinabing, pangalawa kapatid na babae, dapat ka ring uminom ng magandang supplement. Tutal, mas malaki ang konsumo mo kagabi kaysa kay Xiaoyu. Napakarami. Namula ang mukha ni Zhou Xining, Hoy, Xiaoyu, pinagtatawanan mo ang pangalawang kapatid na babae. Sinabi niya ito, ngunit inabot na niya ang mangkok. Maya-maya, inilabas ni Zhang Xiaoyu ang lahat ng pritong pagkain mula kay Wen Xiang Julie, at silang tatlo ay kumain at nagkwentuhan sa ilalim ng liwanag ng kandila. Sabi nga kapag busog ka, matutuwa ka. Pagkatapos kumain at uminom, humiga si Jingzi sa upuan sa mas komportableng posisyon, pinapanood sina Zhou Xining at Zhang Xiaoyu na abala sa paghuhugas ng mga pinggan. Dahil nakayuko, ang kanilang matambok at kaakit-akit na mga suso ang mga damit ay masikip sa kanyang katawan, na lalong nagpa-sexy at maganda. Hindi mapigilan ni Jingzi na magalit. Ang apoy na sinindihan ni Sumo-chan ngayon ay hindi pa naapula. Ang apoy na sinindihan ni Merong Shi ay hindi pa naapula. Maging ang apoy na sinindihan ni Zhang Xiaoyu ay kalahati pa lang napatay. Paano makokontrol ni Jingzi ang sitwasyong ito? Mabuhay mag-isa. Kaya, lumakad siya at pumunta sa gitna ng dalawang babae. Dahil nakayuko sila para maghugas ng pinggan, mas lalong nagmukhang bilog at nababanat ang malalambot na umbok sa likod ng dalawang babae. Inabot ni Jingzi at tinapik ang katawan ng dalawang babae. Pa! Pa! Doon! Ay dalawang malulutong na tunog, at ang bilog na katawan ay gumagalaw ng napakaritmo, na puno ng kagandahan. Array! Dahil sa sobrang lakas ni Jingzi, sabay na napasigaw sa sakit ang dalawang babae. Tapos sabay lumingon yung dalawang babae. Tumingin si Zhang Xiaoyu kay Jingzi na may medyo galit na tingin. Hindi niya alam na dahil iyon sa kalupitan ni Jingzi. Sa kabila ng matinding sampal, nahihirapan pa rin siya sa katotohanang hinayaan siya ni Jingzi na magsinungaling kay Zhou Xining. Si Zhou Xining ay mas agresibo. Lumingon siya at tinitigan ng masama si Jingzi at sinabing, anong ginagawa mo? Siyempre. Tumawa si Jingzi, pagkatapos ay inabot at inakbayan ng payat na baywang ng taong iyon, medyo hindi maganda. Magiliw niyang sinabi, siyempre gagawa ako ng isang bagay na gusto kong gawin. Pumapayag ba ang pangalawang kapatid na babae? Ba! Mula nang si Zhou Xining ay naging babae ni Jingzi at inatake niya ito ng maraming beses, ang kanyang katawan ay naging lubhang sensitibo. Nang dumampi ang kamay nito sa bewang niya ay nanlambot at nag-init ang katawan nito. Siyempre alam niya kung ano ang sinabi ni Jingzi na gusto niyang gawin. Kinagat niya ang kanyang mapupulang labi at sinabing may kaakit-akit na tingin, are you okay? Dahil narinig ni Zhou Xining na sina Jingzi at Zhang Xiaoyu ay, abala, sa Wen Xiang Julie. Wala akong sapat na lakas buong hapon, kaya tinanong ko ito sa kanya. Ngunit para sa isang lalaki, nagtatanong sa kanya ng, are you okay? Ay ganap na nakakapukaw. Sa sumunod na sandali, binitawan ni Jingzi si Zhang Xiaoyu at direktang niyakap si Zhou Xining. Ikalawang kapatid na babae, hindi ba dapat alam mo nang gusto kong magagawa ko ito o hindi? Habang sinasabi niya iyon, pinalakas ni Jingzi ang kanyang mga kamay, at ang ilang mabango at malambot na bahagi ni Zhou Xining ay agad na nabago, at ang mainit na bango ng kanyang hininga ay nag-spray din kay Jingzi dahil sa kanyang mukha ay nakaramdam siya ng pangangati sa buong katawan, at kailangan niyang harapin ito. Hajijek. Hinawakan ni Zhou Xining ang kamay ni Jingzi at sinubukang huwag hayaang gumawa ng masama. Nagpakawala siya ng malapilak na kampana na tumawa, na ibang-iba sa kanyang karaniwang marangal na hitsura. Sabi niya na may nakakalokong ngiti, karaniwan mong magaling ka. Pero sino ang nakakaalam kung gagana ito ngayon? Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya kay Zhang Xiaoyu at sinabing, Xiaoyu, hindi ba? Tumingin si Zhang Xiaoyu sa dalawang naglalandian sa likuran nila, nag-iisip pa rin. Mabuti man nalinlangan si Zhou Xining o hindi, biglang nagtanong si Zhou Xining, na medyo nalilito. Kabanata 807 isang sorpresa para sa iyo, unang update, mangyaring iboto ako. Xiaoyu, ano ang iniisip mo? Lumingon si Zhou Xining at nakita si Zhang Xiaoyu na nakatulala sa mismong lugar, nagkukunwaring galit, at sinadya niyang sinabi. Nang makita si Zhang Xiaoyu na medyo nataranta, gusto niya itong asarin at sinabing, Xiaoyu,
may nagawa ka ba para maawa sa pangalawang kapatid, kaya ka nagkakaganito? Hindi pwede. Orihinal na sinabi ni Zhu Xining, sinabi niya na gusto niyang asarin si Zhang Xiaoyu, ngunit hindi niya inaasahan na magiging seryoso ito. Matapos matigilan saglit, tila may napansin siyang mali, at nagtanong na may pahiwatig ng pagtatanong, totoo ba ito? Ito. Pagkatapos ng lahat, si Zhang Xiaoyu ay walang karanasan sa pagsisinungaling, at maraming beses na siyang tinulungan ni Zhu Xining. Nang sabihin niya ito, nakaramdam siya ng kaunting pananakit sa sarili at hindi na siya magtatagal. Nang makita ito ni Jingzi, lihim niyang naisip na may mali. Sa isang pop na tunog, iniunat ni Jingzi ang kanyang kamay at tinamaan si Zhu Xining, at pagkatapos ay lumakas ang paggalaw ng kanyang kamay. 450 ang tinanggal dito. Zir, pumunta sa kwarto ko. May surpresa. Tila naubos ni Zhu Xining ang lahat ng kanyang lakas. Pagkasabi nito ay parabang nalaglag ang kanyang mga buto, at nanlalambot ang buong katawan. Napakapit siya sa katawan ni Jingzi. Sorpresa. Ikinalukot ni Jingzi ang kanyang mga labi at naisip, sa sandaling ito, bukod sa sorpresa sa pagkain mo, ano pang mga sorpresa ang mayroon para sa akin? Gayunpaman, nakinig pa rin siya kay Zhu Xining. Hinawakan niya ang kanyang bilog na umbok gamit ang isang kamay at binuhat si Zhang Xiaoyu gamit ang kabilang kamay. Ang pagpapabor sa isa't isa ay hindi umiiral dito. Pagkatapos ay sinipa niya ang pinto at naglakad patungo sa silid ni Zhu Xining sa bakuran. Ang mga Mandarin Duck ay natutulog ng pares sa gabi, at ang isang puno ng peras ay pumipindot sa begonia. Ngayong gabi, mayroong higit sa 2 Mandarin Duck sa ilalim ng kubrekama. Sa gabing ito, hindi ko matukoy kung ang mga bulaklak ng peras ang bumagsak sa mga begonia, o kung ang mga begonia ay naglubog ng mga bulaklak ng peras sa puno. Ngunit ang sigurado ay ang gabing ito ay nakatakdang walang tulog. Bagaman ang lumang bahay na tinitirhan ni Jingzi ay hindi gaanong kalakihan sa Jingzhou City, marami pa ring bakanteng kwarto dahil maraming kapatid na babae sa pamilya noong bata pa siya. Si Jingzi ay karaniwang may pribadong silid, si Liu Jinghong ay may isa pagdating niya, at si Zhu Xining ay mayroon din. Gayunpaman, dahil itinatag nila ang kanilang relasyon ni Zhu Xining, ang dalawa sa kanila ay nanatili sa silid ni Jingzi ng mas madalas sa gabi, kahit kagabi. Marahil ay isinasaalang-alang na si Zhang Xiaoyu ay naging babae ni Jingzi sa unang pagkakataon, siya ay natulog sa kanyang silid. Ang tanging sagabal ay ang kama sa silid ni Jingzi ay inihanda para sa kanya mag-isa. Napakaluwang kapag kadalasan ay natutulog siyang mag-isa. Pwede sa 2 tao, pero medyo labag sa loob ng 3 tao. Pinag-iisipan pa rin ni Jingzi ang isyong ito kagabi, kung dapat ba siyang kumuha ng king size na kama sa hinaharap, o magtayo ng king size na kang sa silid ng hindi naglalagay ng kahit ano pa, upang matugunan ang kanyang pagnanais na matulog sa kanya. Nang makapasok siya sa silid ni Zhu Xining, sa wakas ay alam na niya kung ano ang sorpresang sinasabi ni Zhu Xining. Lumalabas na ang silid ni Zhu Xining ay may malaking kama, na higit pa sa sapat para matulog ng 3 tao, na nagpapakita na si Zhu Xining ay hindi lamang 3 tao ang nasa isip kapag naghahanda. Kaya naging excited si Jingzi nang pumasok siya. Bukod pa rito, noong nasa Wenxiangju siya, sinusubok lang niya ang kanyang kakayahan sa maliit na paraan at hindi ginamit ang kanyang buong lakas. Paano siya magkakaroon ng anumang mga alalahanin sa oras na ito? Higit pa rito, gusto rin niyang ipakita ang kanyang galing kay Zhu Xining para malaman niya kung kaya niya o hindi. Sa makatuwid, ang labanan ay mabangis at pangmatagalan. Ito. Humigit kumulang 2 oras bago tuluyang tumigil ang bagyo. Tila ang lahat ng pagod at depresyon sa panahong ito ay wala na sa sandaling ito, at mahulaan ng 2 babae ang kanyang iniisip, kaya't nakipagtulungan sila sa kanya sa lahat ng posibleng paraan, na nagpapahintulot kay Jingzi na tamasahin ang walang katulad na kagalakan at kaligayahan. Kung ikukumpara kagabi, wala ng konsesyon. Si Jingzi ay lumaban hanggang sa wakas at naubos ang lahat ng kanyang lakas, o sa madaling salita, ang huling patak ng kanyang lakas. Kahit kahapon, hindi siya naging kasing relaxed niya ngayong gabi. Pagkatapos ng lahat, ito ay tumagal ng 2 oras, at si Jingzi ang pangunahing umatake, kaya nang sa wakas ay natapos na ang pagpapalaya, si Jingzi ay walang natitira pang lakas at diretsyong humiga sa kama, nakatulog. Bagamat pagod din sina Zhu Xining at Zhang Xiaoyu, mas maganda pa rin sila kaysa kay Jingzi. Sa makatuwid, ang lumang kasabihan na, may mga baka pagod lamang at walang pagod na lupain, ay hindi walang batayan. Sa madilim na silid, nakahiga sina Zhu Xining at Zhang Xiaoyu na nakadilat ang mga mata, bawat isa ay may sariling iniisip at hindi natutulog. Nahihirapan pa rin si Zhang Xiaoyu sa usapin ng panlilinlang kay Zhu Xining, ngunit habang iniisip ito ni Zhu Xining, mas may mali. Ayon kay Zhang Xiaoyu, pumunta si Jingzi sa Wenxiangju para makipag-usap sa kanya pagbalik niya sa hapon. Mahigit 1 oras bago sila makauwi. Sa lakas ni Jingzi, ang labanang ito ay tatagal ng kahit 1 oras lang, tama ba? Siya ay nakaranas sa ganitong uri ng bagay, ngunit dahil siya ay lumaban ng higit sa 1 oras ng maaga, at pagkatapos ay lumaban muli sa loob ng 2 oras sa isang sandali kahit na alam niya na si Jingzi ay kamangha-mangha ang kakayahan, ito ay hindi pa rin kapani-paniwala. Ang mas kakaiba ay si Zhang Xiaoyu. Nasira lang siya kagabi at nagpumiglas buong gabi.
Paglabas niya kaninang umaga, medyo kakaiba pa rin ang mga binti at paa niya. Kung siya ay dumating muli sa loob ng 1 oras sa hapon, ayon sa karanasan ni Zhou Xining, dapat ay nasa gabi siya. Hindi mahawakan. Sa makatuwid, nagplano na si Zhou Xining ng isang diskarte para sa pagbabantay sa gabi. Sino ang nakakaalam na sa pagtatapos ng gabi, si Jingzi ay gumugol ng mas maraming oras kay Zhang Xiaoyu kaysa sa kanya, at hindi siya mukhang ngayon lang siya nakipag-away. Sa makatuwid, si Zhou Xining ay nalito. Chapter 807 Second Sister, nagkamali ako, ikalawang update, mangyaring iboto ako. Zier. Mahina na tumawag si Zhou Xining, at ang tanging sagot sa kanya ay ang maayos na paghinga ni Jingzi. Sa oras na ito, si Jingzi ay kapareho ng pagkatapos ng isang hangover same, at kasama ang kanyang babae sa tabi niya, siya ay nakatulog ng mahimbing. Ang tawag ni Zhou Xining ay hindi para gisingin si Jingzi, kundi para tingnan kung tulog siya. Kung siya ay natutulog, ang mga bagay ay mas madaling hawakan. Nagulat si Zhang Xiaoyu sa tabi niya nang marinig niya ang tunog na ito. Kung tutusin, medyo nagilty pa rin siya. Xiaoyu. Natigilan si Zhang Xiaoyu, iniisip na darating pa rin ang dapat na dumating, at bamulong, narito ako, pangalawang kapatid na babae. Hindi pa dumarating si Xiaoyu. Natutulog ka ba? Ikalawang kapatid, hindi ka makatulog. Hindi ka ba makatulog? Humalaklak si Zhou Xining dahil ba sa sobrang excited mo sa nangyari ngayon. Bamuka ang bibig ni Zhang Xiaoyu sa dilim. Tumangala siya, ngunit hindi kumibo. Sa oras na ito, patuloy na nagtanong si Zhou Xining, o naramdaman ba ni Xiaoyu na may nagawa siyang masama at nakonsensya, kaya hindi siya makatulog. Sa oras na ito, ang bibig ni Zhang Xiaoyu ay naging, nahugis, ako ay medyo nabigla, pabayaan kung ano ang sasabihin. Xiaoyu, sa tingin mo paano ka tinatrato ng pangalawang kapatid na babae? Napakabuti. Ang pangalawang kapatid na babae ay napakabait kay Xiaoyu. Si Xiaoyu ay palaging iginagalang at pinahahalagahan ang pangalawang kapatid na babae sa kanyang puso. Tuwang-tuwang sabi ni Zhang Xiaoyu. Oh, talaga. Kung ganoon, hindi man loloko si Xiaoyu sa pangalawang kapatid, di ba? Sa kadiliman, ang mukha ni Zhang Xiaoyu ay naging mapait, pagkatapos ay pumikit siya at kinagat ang kanyang labi, na parang sa wakas pagkatapos niyang magdesisyon, huminga siya ng malalim at sinabing, ikalawang kapatid, mali si Xiaoyu. Oh, anong meron? Naiintindihan ni Zhou Xining sa kanyang puso, ngunit nagpanggap pa rin na walang alam. Nagsinungaling si Xiaoyu sa pangalawang kapatid na babae. Sa katunayan, hindi pa hapon. Kaya, si Zhang Xiaoyu ay hindi gumamit ng anumang paraan ng torture para kunin ang isang pag-amin mula kay Zhou Xining. Kung alam ni Jingzi, na natutulog sa tabi niya, kung gaano kahirap para sa kanya, ang babaeng, naudyukan na maghimagsik, ay naudyukan na muling magrebelde ni Zhou Xining sa ilang salita, at malamang na siya ay magsusuka ng dugo. Matapos ikwento ni Zhang Xiaoyu ng eksakto, gumaan ang pakiramdam niya. Sa wakas, same time niyang sinabi, ikalawang kapatid na babae, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa aking asawa. Kung gusto mo itong sisihin mo ito kay Xiaoyu. Bagamat siya ay naghimagsik, Zhang Xiaoyu pa rin huwag kalimutang magsabi ng ilang salita para kay Jingzi. Sa sobrang galit ni Zhou Xining ay kinurot niya ng malakas ang hita ni Jingzi. Napaungol si Jingzi sa sakit sa kanyang pagtulog, ngunit hindi nagising at patuloy na nakatulog na bumubulong. Xiaoyu, hindi kita sinisisi para dito. Kung gusto kong sisihin, si Queen Yaoyao lang ang masisisi ko. Oo, sisihin mo si Reyna Yaoyao, at ang Saint Yaoyao. Nang marinig na hindi sinisisi ni Zhou Xining ang kanyang sarili, natuwa si Zhang Xiaoyu, at pagkatapos ay sinundan si Zhou Xining sa pagkondena kay Merong Shi at Chu Xia. Ikalawang kapatid na babae, ayon sa aking obserbasyon, malamang na iniisip ni Reyna Yaoyao ang tungkol sa aking asawa. Ang kanyang ekspresyon at ang paraan ng pagtingin niya sa kanya kapag nagsasalita siya ay hindi simple, at ang santo na babae sa tabi niya ay sobrang mayabang, dapat tayong mag-ingat. Sinabi ni Zhang Xiaoyu kay Zhou Xining ang lahat ng mga hinaing na dinanas niya sa Chu Xia sa maghapon. Pagkatapos ng lahat, si Zhou Xining ang kanilang pinakamatandang kapatid na babae. Kapag nakatagpo ng ganoong bagay, gusto lang ni Jingzi na makipagpayapaan sa isa't isa, ngunit paninindigan sila ni Zhou Xining. Naaalala mo ba ang pangalawang kapatid na babae sa oras na ito? Pang-aasar ni Zhou Xining. Ikalawang kapatid na babae. Mali si Xiaoyu. Sa pag-iisip ng pagtataksil sa kanya, medyo napahiya si Zhang Xiaoyu, ngunit agad siyang nangako, ikalawang kapatid na babae, ipinangako ni Xiaoyu na kahit paano ako tuksuhin ng aking asawa, hinding-hindi na muling magtatraidor si Xiaoyu sa pangalawang kapatid na babae. Mula ngayon, kung hilingin sa akin ng pangalawang kapatid na babae na pumunta sa silangan, hindi na pupunta si Xiaoyu sa kanluran. Nang marinig ni Zhang Xiaoyu na ipahayag ang kanyang katapatan sa kanya, si Zhou Xining ay palaging nakaramdam ng pagtawa, ngunit sa parehong oras ay hindi niya nakalimutang sabihin, iyan ang sinabi ni Xiaoyu. Dapat tayong magkaisa. Huwag kalimutan, mayroong dalawang master at apprentice sa lungsod ng Rashao, nandyan ang mangkukulam na iyon sa Jingxi, nandyan ang aking pangatlong kapatid na babae sa Jiangling, at naroon ang aking kapatid na babae sa Lilimang County, at naroon ang aking kapatid na babae sa Lifif, aking apat na babae.
Ito lang ang sinabi niya sa amin, sino ang makakapagsabi kung ano ang hindi niya sinabi sa amin, o maaaring marami pa sa hinaharap kung hindi kami magkakaisa, kapag dumating silang lahat sa Jingzhou, maaaring hindi namin mapakinabangan sa hinaharap. Tama ang pangalawang kapatid. Madalas na tumango si Zhang Xiaoyu, at napagtanto din niya ang kaseryosohan ng bagay na iyon. Kagabi, nang magkasundo silang tatlo sa isa't isa, binuksan ni Jingzi ang kanyang puso at ikinwento ang nangyari sa kanyang paglalakbay sa Jingxi. Sinabi rin sa kanila ng mga babaeng nakilala niya, kaya naramdaman ni Zhang Xiaoyu na nagsasabi si Zhou Xining ng totoo. Tama. Nang makitang nakilala siya ni Zhang Xiaoyu, napakasaya ni Zhou Xining at nakangiting sinabi, ang pangunahing prioridad ngayon ay si Reina Yaoyao. Sa puntong ito, umupo si Zhou Xining, at mabilis ding umupo si Zhang Xiaoyu, na parang gusto niyang pag-usapan ang ilang mahalagang desisyon. Kung ibang babae, basta maganda ang ugali nila, pumikit na lang tayo, pero itong Reina, hindi talaga. Nagtanong ako tungkol sa mga alituntunin ng Yaoyao Kingdom, pagpapakasal sa Reina o sa simpleng pagsasabi. Kung ikasal ka sa Reina, dapat kang manirahan sa Yaoyao Palace. Mula ngayon, dalawa na lang ang babae, ang Reina at ang Santo. Hayaan mo kaming isuko ni Zier para sa kanya. Wishful thinking. Oo, panaginip. Pagkatapos magsalita ni Zhou Xining, pumayag si Zhang Xiaoyu. Ikalawang kapatid, sabihin mo lang kay Xiaoyu kung ano ang dapat mong gawin. Siguradong makikinig si Xiaoyu sa pangalawang kapatid sa hinaharap. Matapos marinig ito, nagbiro si Zhou Xining, makinig ka talaga sa akin. Paano kung si Zier ngayon? Nakikinig ka pa rin sa akin. Zhang. Namula si Xiaoyu at nag-alinlangan, kung mangyari ulit ang tulad ngayon. Siguradong makikinig si Xiaoyu sa pangalawang kapatid na babae. Kung hindi, makikidnap ang asawa ko. Ngumisi si Zhou Xining. Kabanata 808, buong pagkakaisa sa labas ng mundo, unang update, mangyaring mag-subscribe. Xiaoyu, nabalitaan kong aalis si Qin Yao sa Jingzhou sa loob ng ilang araw ngayong buwan, kaya ang mga ilang araw na ito ay napakakritikal. Kailangan lang nating tiyakin na bantayan natin siya sa mga ilang araw na ito. Ayos lang kung wala siyang pagkakataon na makipag-ugnayan ng mag-isa kay Zier. Kapag umalis siya sa Jingzhou at bumalik sa Yaoyao Country, hindi na niya kayang gumawa ng iba. Sinuri ito ni second sister. Tama. Bahagyang nambobola siya ni Zhang Xiaoyu, at pagkatapos ay nagtanong, ngunit tila inayos ng iyong kamahalan na samahan siya ng iyong asawa, at kailangan niyang gawin ito. Paano natin siya mababantayan? Ngumisi si Zhou Xining. Sinabi niya, totoo na ito ay isang gawain na inayos ng kanyang kamahalan, ngunit kailangan lang nating ayusin ang mga eyeliner sa lahat ng dako. Pagkatapos, hinayla ni Zhou Xining si Zhang Xiaoyu sa kanyang tabi, na para bang natatakot siya na marinig ito ni Jingzi, at tumabi sa kanya at bumulong siya sa kanyang tainga, at paulit-ulit na tumango si Zhang Xiaoyu matapos itong marinig. Matalino pa rin ang pangalawang kapatid na babae. Si Zhou Xining ay labis na nagmamalaki, at pagkatapos ay nagsabi, gawin mo lang ang sinasabi ko sa araw. Kahit na gusto niyang akitin si Zier na gawin ang isang bagay, natatakot ako na wala siyang oras. Siyempre, kung sakali, kailangan pa rin nating gumawa ng walang kabuluhang plano. Anong walang kabuluhang plano? Curious na tanong ni Zhang Xiaoyu. Ayan na. Inabot ni Zhou Xining at tinapik ang mukha ni Jingzi. Si Jingzi ay bumulong ng ilang salita, ngunit walang ibang reaksyon. Sa ilalim ng hindi gaanong liwanag ng buwan, bumaba ang kamay ni Zhou Xining at marahang hinawakan ang katawan ni Jingzi. Pagkatapos ng dalawang sampal, nawalan ng lakas si Jingzi. Ibinuka ni Zhang Xiaoyu ang kanyang bibig, iniisip na ang pangalawang kapatid na babae ay mabangis. Sa oras na ito, ngumiti si Zhou Xining at nagsabi, nakita mo ba? Kalahating gabi na tayong dalawa na naghahadya sa kanya, paano siya magiging okay? Kahit na talagang sinasamantala ni Reina Yaoyao ang butas, wala pa rin siyang kapangyarihan, kaya hindi na kailangang mag-alala. Ang dalawang sister ay kamanghamanghang. Sinabi ito ni Zhang Xiaoyu, ngunit iniisip niya sa kanyang puso, sino ang nagpapahirap kanino? Kahit na si Jingzi ay pagod na pagod ngayon, isa pa rin siya laban sa dalawa. Bukod dito, ngayon lang sila humihingi ng awa. Kaya't maingat silang nagtanong, ikalawang kapatid na babae, ayon sa sinabi mo, noong mga nakaraang araw noong nasa Jingzhou si Reina Yaoyao, kailangan nating laging ganito kasama ang ating asawa. Tumango si Zhou Xining, matalino. Halatang hindi nagustuhan ni Zhang Xiaoyu ang eksenang pinupuri ng dalawang babae ang isa't isa. Sa oras na ito, sinabi niya ng may mapait na mukha, ikalawang kapatid na babae, kagabi at ngayong gabi. Si Xiaoyu ay talagang may problema. Isang gabi pa. Paano makakatagal si Xiaoyu? Paano kung ang pangalawang kapatid na babae ay mag-isa bukas ng gabi? Magtatrabaho ba iyon? Malungkot siyang sinulyapan ni Zhou Xining. Mukhang, hindi ito gumagana. Nakangiting sabi ni Zhang Xiaoyu, at pagkatapos ay nagsabi, hindi ko pa rin kaya, bakit hindi ang pangalawang kapatid na babae ang mag-isa? Malinaw, kahit na may dagdag na epekto ng pag-inom ng jujube pills, hayaan ang physical fitness ni Zhang Xiaoyu na maging mas malakas, ngunit ang high-intensity exercise ay sobra pa rin para sa kanya. Kagabi at ngayon lang, dahil sa excitement at blessing na maging babae ni Jingzi,
nakapagtanghal siya ng napakahusay, ngunit naabot na ng kanyang katawan ang limitasyon nito. Isang gabi pa, natakot siya na malaglag siya. Sa tingin mo kaya ko itong gawin mag-isa? Matamlay na sinabi ni Zhou Xining, kung kaya kong gawin ito ng mag-isa, bakit ko hihilingin sa iyo na gawin ito? Ibinuka ni Zhang Xiaoyu ang kanyang bibig, ngunit hindi rin siya nakaimik. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, biglang nagkaroon ng ideya si Zhang Xiaoyu, pangalawa kapatid, meron na tayo. Ha! Kung hindi natin kayang dalawa, pwede nating dalhin pareho sina Xiangrong at Mo Chen. Dapat 4 na tao ang makakagawa nito, di ba? Yun lang. Pwede rin tayong magpalitan ng pahinga. Kung may hindi makahawak, lumipat ka na lang sa ibang tao. Ano sa tingin mo? Okay, this is a good idea, hindi ko man lang naisip. Pero, pwede. Payag sila. Si Yu Xiangrong o Su Mo Chen, hindi sila Zhang Xiaoyu, at hindi sila kailanman nakaramdam ng pagpapakumbaba sa harap ni Jingzi tulad ni Zhang Xiaoyu, kaya mabilis silang pumayag sa ganoong bagay. Ikalawang kapatid na babae, hindi ko alam ang tungkol sa kamahalan mo Chen, ngunit dapat walang problema kay Xiangrong. Masigasig na sinabi ni Zhang Xiaoyu, bagaman hindi gaanong nagsasalita si Xiangrong kapag weekdays, mahal na mahal niya ang asawa ko. Bagamat narinig ko ang bagay na ito, medyo katawa-tawa ito, ngunit mangyayari ito balang araw. Pupunta ako sa Protector's Mansion para kausapin siya bukas ng umaga. Sa tingin ko ay tiyak na papayag si Xiangrong. Tumango si Zhou Xining at sinabing, well, kung papayag si Xiangrong, it's best. Hindi na natin kailangang mapagod. Pupunta ako sa palasyo ng maaga bukas ng umaga at kakausapin si Mo Chen tungkol sa bagay na ito. Tutal, 4 lang tayo sa Jingzhou City. Dapat tayong magkaisa at harapin ang labas ng mundo bilang isa. Kabanata 809 na The Queen's Mission, ikalawang update mangyaring mag-subscribe. Ngayong gabi, masarap ang tulog ni Jingzi. Ang isang magandang pagtulog ay natural na nagdadala ng magagandang panaginip. Sa panaginip, talagang nasiyahan siya sa sukdulang kasiyahan ng isang lalaki, gumagala sa gitna ng mga bulaklak sa kalooban. Ang kasiyahan ay hindi maaaring ilarawan ng mga tagalabas. Kaya lang kapag nananaginip siya, parati niyang nararamdaman na may kumukurot sa kanya. Sa mga oras na iyon ay sobrang groggy siya na hindi niya alam kung sa panaginip ba ito o sa katotohanan ay may nanggugulo. Gayunpaman, noon lang niya naunawaan kung bakit sumulat ang mga makata na iyon ng mga tula gaya ng Death Under the Peonies, Being a Ghost is Also Romantic, at The Spring Night is Short and the Sun Rises, and the King Will Not Go to Court Early from Now On. Ang ganitong uri ng buhay na tinatamasa ang mga pagpapala ng lahat ay marahil ang hinahabol ng bawat tao. Gayunpaman, hindi lahat ng tao ay may sariling lakas. Kung tutuusin, kung napakaraming babae, palaging hindi nito magagawa ang gusto niya, ngunit dahil sa pagkain ng mga petsa, siya dahil sa mga table tasks, hindi siya natakot. Ang ikinatatakot niya ay kakaunti lang ang mga babae na makatiis sa ganoong kalakas na katawan tulad niya. Kung tama ang pagkakaalala niya, mula sa simula hanggang sa katapusan ng kagabi, inabot ng 2 oras ang paghubad ng kanyang damit. Ang gayong mahabang panahon ay magiging hindi makatwiran. Ang kalangitan ay lumiliwanag, ang mga ibon ay huni sa labas ng bintana, ang mainit na sinag ng araw sa umaga ay bumabagsak sa nyebe, at naaaninag sa bahay, na ginagawa itong nakasisilaw na puti. Dahan-daang iminulat ni Jingzi ang kanyang mga mata at inilipat ang kanyang mga kamay sa magkabilang gilid ng kanyang katawan. Noon lang niya napagtanto na iisa lang ang tao sa isang tabi. Nang mapansin niya, si Zhou Xining ay nakasuot ng pink na belly band, na natatakpan ng kubrekama, at nakatingin sa kanya habang ang ulo sa kanyang mga kamay. Si Zhou Xining, nang walang anumang make-up, ay nakamamanghang ganda pa rin. Ikalawang kapatid na babae, napakaganda mo. Napabuntong hininga si Jingzi. Talaga, bahagyang ngumiti si Zhou Xining. Bagamat siya ay hubad ang mukha, malinaw niyang ipinakita ang hibiscus na lumalabas mula sa malinaw na tubig, at ang mga ukit ay natural na tinanggal. Siyempre totoo. Tinapik-tapik ni Jingzi ang kanyang dibdib, at pagkatapos ay sinabing may nakapikit ng ngiti, ikalawang kapatid, malalaman mo ito sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Pagkasabi noon ay itinaas niya ang kubrekama, na siyang pinakapaboritong umaga ng isang lalaki. Ang natural na reaksyon ng pagkamangha ay ipinahayag. Namula ang magandang mukha ni Zhou Xining. Naisip ni Jingzi na ibababa niya ang kanyang ulo sa kahihiyan, pagkatapos ay hinampas siya ng mahina at sinabing, hindi seryoso, ngunit hindi niya inaasahan na mabigla siya sa susunod na reaksyon ni Zhou Xining. Iniunat ni Zhou Xining ang kanyang kamay at pinitik ito, ang kanyang kaakit-akit na mga mata ay tila na puno ng tubig sa bukal, at ang kanyang boses ay malambot ngunit tila puno ng walang katapusang alindog. Zir, ito ay walang ingat. Ang layunin ng pagsasabi ng mga lalaki sa mga babae ng dirty jokes ay para makita silang nahihiya, hindi para makita silang nagsasabi ng dirty joke na mas seryoso kaysa sa mga lalaki. Malinaw, ito ay katulad ng ngayon. Si Jingzi ay nagsasalita lang. Kahit sobrang lakas ng katawan niya, mahigit 3 oras na lang ang nakalipas mula noong huling labanan kagabi. Bukod dito, kailangan niyang magmadali sa Wenxiangju para tapusin ang Queen's Mission, kaya hindi na siya makakabalik. Isang laro.
Ngunit hindi siya direktang makatanggi, dahil tiyak na magdudulot iyon ng kalungkutan at kainahinala kay Zhou Xining. Kaya niyakap niya si Zhou Xining, ngunit mabilis na tumatakbo ang utak niya, nag-iisip ng solusyon. At si Zhou Xining ay hindi rin nakaimik, na umaabot sa mga mahuhusay na paggalaw. Haze! Huminga si Jingzi at hinawakan ang kamay ni Zhou Xining. Anong problema, Zir? Oops, muntik ko nang makalimutan, pangalawang kapatid na babae. Sinadya ni Jingzi na tinapik ang kanyang noo, hindi ba ako binigyan ng kamahalan ng isang gawain kahapon? Ito ay upang itaguyod ang pagtutulungan sa pagitan ng Angguo at Yayaogo, at hayaan akong dalhin si Reyna Yayaw at ang kanyang mga kasama sa opisina ng pahayagan upang mag-aral. Natatakot ako na si Reyna Yayaw at ang kanyang mga kasama ay naghihintay pa rin sa akin. Kung magiging huli na sila, nagrereklamo, dapat ay handa siyang isuko ito. Napahawak si Zhou Xining sa mga bisig ni Jingzi at pinulupot ang kanyang mga labi sa isang anggulo na hindi niya nakikita. Ngunit sinabi niya, talaga. Si Queen Yayaw at ang kanyang partido. Hindi siya maaaring mag-isa, tama. Paano na? Dahil kooperasyon ito ng dalawang bansa, dapat hindi lang siya, nandyan din si Saint Yayaw at iba pa. Nasaan ang tao? Oh, tama na. Tumango si Zhou Xining, iniisip na palayain ka sa pagkakataong ito. Kung ganoon, Zir, bumangon na tayo at magayos. Okay. Tila napatawad si Jingzi, at mabilis na bumangon at sinuot ang kanyang damit. Bagamat nababalisa siya ay hindi niya ipinagpaliban ang pagkain. Tumingin si Jingzi sa paligid, noon lang niya naalala si Zhang Xiaoyu, na nagtiis sa kalahati ng kanyang laban kagabi. Second sister, nasaan si Xiaoyu? Hindi ka naman maghahanda ng almusal, di ba? Tapos sasamahan ko na lang ang pangalawang kapatid na babae at si Xiaoyu na maghapunan bago pumunta sa Wenxiangju. Sa paghahambing, si Zhang Xiaoyu, na ipinanganak sa pamilya ng isang karaniwang tao, ay mas maingat. Mas virtuous siya, lalo na't siya pa ang namumuno sa Wenxiangju. Normal na pumunta doon sa umaga at magdala ng pagkain. Gayunpaman, umiling si Zhou Xining at sinabing, dahil ang iyong opisina ng pahayagan ay may huling isyu ng pahayagan na natitira bago ang taon, kailangan ding ayusin ni Wenxiangju ang ilang mananalaysay ng naaayon. Magiging abala ito sa panahong ito. Si Xiaoyu ay maagang pumunta doon, kaya bakit? Halika at ihatid ang pagkain kapag may oras ka. Tama na. Sinabi ni Zhou Xining ang totoo. Patuloy na nagtanong si Jingzi, pagkatapos ay darating si Xiang Ji mamaya para maghatid ng pagkain. Logically speaking, dapat nandoon si Xiang Ji anumang oras. Kasama niya ang kanyang binibini, at dito na namamalagi si Zhou Xining, kaya hindi naman masyadong marami ang pagbibigay sa kanya ng almusal, di ba? Sa hindi inaasahang pagkakataon, nilaibot ni Zhou Xining ang kanyang mga mata sa kanya at sinabing, walang gagawin si Xiang Ji. Sino ang nagsabing pupunta siya para maghatid ng pagkain? Nabulunan si Jingzi, at pagkatapos ay nagsabi, kung gayon, paano tayo kakain, pangalawang kapatid na babae. Kailangan kong bumalik sa umaga para pumunta sa korte kasama ang aking ama. Umuwi na lang ako at makakain. Ikaw naman. Sinulyapan niya si Jingzi at sinabing, dahil ang misyon mo ay samahan si Yu. Kapag si Reyna Yao ay bumisita at nag-aral, hindi ba nararapat na kumain kasama siya? Huwag mong ipalagay sa mga tao na tayo sa Angguo ay hindi man lang nakakaintindi ng etiquette. Medyo nalito si Jingzi sa malalim na katwiran ni Zhou Xining. Sa kanyang impresyon, pagdating sa ganitong uri ng isyu ng lalaki-babae, hindi malaki ang pag-iisip ni Zhou Xining. Nang hindi nalantad si Wang Yingqiu sa simula, nagsikap si Zhou Xining sa investigasyon. At saka, nag-iingat siya kay Merongshi noon, kaya bakit biglang nagbago ang ugali niya? Kung may mali, dapat may halimaw. Sinabi ni Jingzi na may bahagyang pagdududa, ikalawang kapatid na babae, maaari ka bang makatiyak na makakasama ko si Reyna Yayaw? So paano kung hindi ako mag-alala? Kung hindi ka makatitiyak, hindi ka kakain, at hindi ka magpapakita sa kanya. Bueno, ito ay isang gawaing itinalaga ng kanyang kamahalan kung tutuusin. So, dahil walang kwenta ang tumutol, ano ang dapat kong tutulan? Tsaka, nabalitaan ko rin na nasa Jingzhou si Queen Yayaw that time. She can't stay for more than a few days, right? Tumango si Jingzi at tapat na sinabi, hindi ito tatagal ng higit sa 10 araw. Kapag pamilyar na siya sa mga operating procedure ng pahayagan, maaari siyang bumalik pagkatapos ng bisperas ng bagong taon. Yayaw Kingdom. Tapos na, aalis na siya, ano bang dapat kong ipag-alala? Hindi mo akalain na titignan kita palagi, di ba? Kumurap si Zhou Xining at tumawa. Kabanata 810, Doktor, unang update, mangyaring mag-subscribe. Sa totoo lang, ganoon talaga ang iniisip ni Jingzi. Naisip niya na sa mga huling araw ng pananatili ni Merongshi sa Jingzhou, ang init ng ulo ni Zhou Xining ay tiyak na magiging maingat tulad noong iniimbestigahan niya si Wang Yingqiu. Paano niya naisip na papasukin niya ang kanyang sarili ng husto? Biglang dumating ang kaligayahan, gustong umiyak ni Jingzi. Nang makita ni Zhou Xining ang kanyang nalilitong tingin, sinabi ni Zhou Xining, na mismo talaga ako, no?
Sa totoo lang, naisip ko nga, pero kung tutuusin, kung titingnan ko kayo na parang mga bilanggo, ibig sabihin ba ay wala akong sapat na tiwala sa aking sarili at hindi sapat ang tiwala sa inyo? Tahimik na sinabi ni Zhou Xining, kaya, sa halip na gawin ito, mas mabuting hayaan mong ikaw na mismo ang magayos ng lahat. Iisipin nitong si Reyna Yayaw ay maramo ako, ano sa palagay mo? Ikalawang kapatid na babae. Napakabait mo. Lumapit si Jingzi at niyakap ng mahigpit si Zhou Xining. Puno siya ng pasasalamat. Ginawa niya ang lahat para makilala si Zhou Xining. Hinanap ko si Merong Shi para paghandaan si Zhang Xiaoyo, pero ngayon alam ko na mali siya. Dahil alam mo na ang pangalawang kapatid na babae ay mabuti, kung gayon ay dapat na wala kang anumang mangyari kay Reyna Yayaw sa pagkakataong ito. Kung hindi, ipagkakanulo mo ba ang aking tiwala? Well, okay. Mukhang pareho ang iniisip ni Zier sa pangalawang kapatid na babae. Hindi ko iniisip kung ano ang gagawin kay Reyna Yayaw. Dahil wala ka, hindi kailangang mag-alala si Zier. Kung wala ka, hindi mo ako masisisi kung bakit hindi kita pinaniwalaan. Dagdag ni Zhou Xining sa kanyang puso. Ikalawang kapatid na babae, napakabait mo sa akin. Si Jingzi, na hindi nakakaalam ng katotohanan, ay nahuhulog pa rin sa kabutihang loob at pagpaparaya ni Zhou Xining, na nakakaramdam ng kasiyahan. Talaga, syempre totoo. Dahil sa tingin mo ay magaling ang pangalawang kapatid na babae, paano naman ang pangalawang kapatid na babae ay makipag-usap sa iyo ng isang bagay? Ang mga mata ni Zhou Xining ay may ibang uri ng liwanag. Hindi alam ni Jingzi kung bakit at nakangiting sinabi, ano ang problema. Zier, bilang karagdagan sa aming apat sa Jingzhou City, binanggit mo rin ang mga kababaihan tulad ni na Master at Disciple Wang Yingqiu, Qiu Chen, at iyong pangatlo, pang-apat at panglimang kapatid na babae. Baka ang mga magiging babae mo. Marami pa, di ba? Tumango si Jingzi na may pulang mukha. Hindi siya sinisisi o tinukso ni Zhou Xining dahil dito, ngunit malumanay na sinabi, Zier, uminom ka ng jujube pills at iba ang katawan mo sa iba, kaya pinag-usapan mo ang mga babaeng iyon kahapon, at hindi na dismaya ang pangalawang kapatid na babae. Hihintayin kita muli sa hinaharap. Isa lang ang sasabihin ng pangalawang kapatid na babae sa pagbabalik ng ibang babae, hanggat maganda ang pakikitungo niya sa iyo at maganda ang ugali, hindi tatutol ang pangalawang kapatid. Ikalawang kapatid na babae. Sumasang-ayon ang sarili kong babae na palawakin ang kanyang harem. Ano ang maaaring maging mas masaya kaysa dito? Isang bagay. Halos mapaiyak si Jingzi. Gayunpaman, napakaraming babae, at napakaraming bagay na dapat gawin. Higit pa rito, lahat ay magsasama-sama sa hinaharap, at hindi maaaring hindi magkakaroon ng mga salungatan. Tumango si Jingzi. Naisip din niya ang problemang ito. 3 babae ang makakapagtanghal. Pabayaan ang higit sa 10. Kung mag-away ang lahat ng babae, akala ni Jingzi ay sesebog siya. Kaya agad siyang tumango, oo, masakit ang ulo ko. Humalaklak si Zhou Xining at itinulak ang kanyang mahabang buhok pabalik, kaya, dapat mayroong isang taong namamahala sa mga kababaihan, upang ang lahat ay maging masunurin. Kahit na nasa bahay ka o nasa labas ka, ang isang taong namamahala ay magkakaroon ng gulugod at makakatulong sa iyo. Ang namamahala na binanggit ng pangalawang kapatid na babae ay ang doktor, tama ba? Ngumiti si Jingzi at tumingin kay Zhou Xining, saan kaya siya pupunta sa ganitong oras? Hindi mo maintindihan ang ibig niyang sabihin. Oo, isa siyang malaking babae. Hindi na umiwas si Zhou Xining, itinaas ang kanyang ulo at may kumpiyansang sinabi, kung ito man ay nasa seniority, ang oras na nakilala kita, o ang tulong na maibibigay sa iyo ng aking posisyon, ako ang pinakaangkop na kandidato para sa panganay na asawa, at nasa akin pa rin ang sulat na iniwan ng aking ama. Sa bawat aspeto, ako ang tamang kandidato para sa pinakamatandang asawa ng Jing, at ako ang dapat na maging karapat-dapat na asawa ng Eldsti. Nagulat si Jingzi sa dominanteng monologo ni Zhou Xining. Buhay. Bakit, hindi? Okay, ang galing. Sa puso ni Jingzi, si Zhou Xining din ang pinakamahusay na kandidato para sa panganay na asawa, ngunit ang tanging inaalala niya ay si Zhou Xining ay may matinding pagnanais na makipag-away sa ibang mga babae, at si Jingzi ay natatakot na siya ay naging isang malaking asawa, at ang ibang mga babae ay hindi makapasok sa bahay. Ngunit ngayong nakita niya kung gaano siya kabukas palad kay Merong Shi, inilagay niya ang mga alalahanin sa likod niya at kaagad na pumayag. Zier, napakabait mo. Matapos marinig ang pangako ni Jingzi, tumalon si Zhou Xining sa kanya tulad ng batang babae, ngunit may pagmamalaki ng ngiti sa kanyang mukha. Si Zhou Xining, na nakatanggap ng pangako mula sa malaking asawa ni Jingzi, ay umalis ng bahay ng napakasaya. Wala man lang siyang sinabi kay Jingzi na malapit nang makilala si Merong Shi. Ang gayong pagtitiwala ay lubos na naantig kay Jingzi. Umalis ako ng bahay at pumunta sa Wenxiangju. May nakita akong abalang Zhang Xiaoyo sa ibaba, nagpapaliwanag ng mga bagay-bagay kay Shisan at sa iba pa sa bulwagan. Tila hindi nakita si Jingzi. Ayaw ni Jingzi na istorbohin siya at mabilis siyang umakyat. Matapos kumatok ng 2 beses sa pinto, binuksan ni Chu Xia ang pinto. Ha! Nang makitang siya iyon, malamig nang umuso si Chu Xia at pumasok. Wala ring pakialam si Jingzi.
Kahapon ay sadyang hinayla niya si Zhang Xiaoyu at binigyan sila ng isang sesyon ng pagtuturo sa totoong buhay na pinaghihiwalay ng isang pader. Kakaiba kung maganda siya. Reyna, pumunta tayo sa opisina ng pahayagan. Walang hiyang sinabi ni Jingzi, na parang walang mali. Kumain ka na ba? Bagamat hindi niya ito ipapakita ng malinaw tulad ng sa Chuxia, kapag naisip niya ang tungkol sa pangahas ni Jingzi na gawin iyon sa ilalim ng kanilang mga ilong kahapon, si Merongshi ay palaging nakakaisip ng ilang masamang eksena at ang kanyang mukha ay bahagyang namula. Hindi. Hindi rin kami kumakain. Malumanay na sinabi ni Merongshi, akala ko may darating na maghahatid ng pagkain kapag dito ako nakatira, pero hindi ko inaasahan na hanggang ngayon, wala pa. Kaya bakit hindi ko hilingin kay Chuxia na bumaba at humingi nito? Nasa oras ka lang. Hindi pa huli para kumain tayo dito at pagkatapos ay pumunta sa opisina ng pahayagan. Hindi ko alam kung ito ay casual na komento ni Merongshi o sadyang nagrereklamo siya kay Zhang Xiaoyu. Kung tutusin, paanong hindi baliwalain ng reyna ng isang bansa ang kanyang pagkain at pang-araw-araw na buhay kapag nananatili siya sa Wenxiang residence? Hindi binalak ni Jingzi na manatili dito ng napakatagal. Pagkatapos ng lahat, narito si Zhang Xiaoyu at lahat ng nangyari ay mangyayari sa ilalim ng kanyang ilong. Bagamat nangako siyang makikinig sa kanya kahapon, sino ang makakasiguro na hindi siya magsasabi ng kahit ano kay Zhu Xining? Kaya ang pinakamahusay na paraan ay pumunta sa opisina ng pahayagan ng mabilis. Iyon ang base camp niya, at lahat ay sa kanya. Kung may mangyari man, hindi siya matatakot na matip off. Kaya't ngumiti siya at sinabi, si Xiaoyu ay orihinal na nag-ayos para sa isang tao na maghatid ng pagkain. Tinanong din niya ako kung ano ang gustong kainin ng reyna at ng santo, kaya nagpadala siya ng isang tao upang ihanda ito ng maaga. May sinabi muna si Jingzi para sa kanyang babae, at pagkatapos ay sinabi, ngunit tumanggi ako. Maraming mga morning stall sa ating lungsod sa Jingzhou, at maraming kakaibang merienda, kaya plano kong mamili kapag pumunta kami sa opisina ng pahayagan. Kung nagustuhan ito ng reyna at ng santo, bibilhin natin ito. Hindi ba't mas maganda kung dalhin ito sa opisina ng pahayagan at kainin ang mga ito? So ayon, interesado talaga yung babaeng yun. Sinulyapan ni Merongshi si Jingzi at tahimik na sinabi. Pagtatapos ng kabanata. For more updates, click on the notification